Huwag kalimutan i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa aking future uploads. Maraming salamat. So ito yung gawin nating host para sa ating team match, guys. Ito ay isang dipole na ginagamit din sa gamma match. So gumawa kayo ng clamping, tuning clamp. So sa 144, yung sukat ko dito ay 39 inches. Galing dito papunta dito sa dulo. 39 inches. So kung matatanong nyo yung length ng aking boom, ito 5 inches. 5 inches. Nito 39 inches. Galing dito papunta dito sa boom is 5 inches. Kumuha kayo ng tuning clamp ganito. Ito yung gagamitin natin sa pagtono ng T-match o dual gamma. So ipasok nyo dito kabilaan. Ito. Uy, ganun. Tapos punta na tayo sa ating matching network. So ang tawag dito ay dual gamma, pero yung generic name niya talaga ay T-match. Dual gamma yung tawag sa amin dito eh. Ganito. So para sa single dipole, ang gagamitin nyo talagang cable is 50 ohms para sa single dipole. So kung makikita nyo, yung nakatap dito na cable is 75 ohms, which is RG6 cable. Ginamit ko kasi ito sa aking Twin Yagi, 2 stack Yagi. So isipin nyo na lang na 50 ohms to. Pag single dipole, 50 ohms talaga yung gamitin nyo, wag 75 ohms. Para sa balloon. So ganito. So babalatan nyo itong outer shield nya. Ito, babalatan nyo to. Ang sukat ng aking aluminum rod. Aluminum rod lang to guys ha. Walang something special dito. Aluminum rod 7.5 inches dito hanggang dito. Yung gagawin nyo is i-flat nyo lang ito, tsaka sa connection ng coaxial cable gumamit kayo ng rivets. Ngayon din dito, ang length nito ay 7.5 inches rin. Ito yung connection niya. Yung center conductor ng coaxial cable nakakonekta sa ating rod ng T-match. Kabilaan yan guys. So ang feed line na gagamitin natin is 50 ohms, RG58 or RG8. Ang length nito is ng ating balloon ay 1/4 wave, which is
19.5 inches. 19.5 inches guys. Dito hanggang dito. 19.5 inches yan. So, i-fold natin. So, ang feed line connection niya is dito. So, kung ang position ng iyong antenna is pag ganyan, ang position din ng feed line is upper position talaga. Ganito. Yan. Nakabit ko na. Para maintindihan nyo talaga. So, natapos ko na ikabit yung rod. T-match rod sa ating drive-in element. Ang itsura niya is ganito. Feed line. Ito yung itsura ng feed line. So pagpasensyahan nyo na yung itsura ha. Example lang to. So yung outer shield o negative ng ating coaxial cable is dapat talaga yung tatlong ganito, yung tatlong braid niya is nakatap sa tatlo. Connected silang tatlo. So kapag na-connect na natin, i-tap natin sila sa boom. I-tap natin sa boom. Gumamit tayo dito ng rivets pa rin or screw. Pero yung advisable is rivets. Ganito. Yung position ng kanyang feed line, ito, is always naka-upper. Kung position ng, kung vertical polarization yung dipole mo. So again, reminder, ang gamitin nyo sa feed line is 50 ohms. Sa balloon, 50 ohms pa rin. Kung single dipole lang gagawin nyo. Ito. Tsaka ulitin ko yung kanyang outer shield o kanyang braided material is naka tap yung tatlo. Balatan nyo to, yung dalawang natira, itap nyo sila lahat. Then pag natap na sila lahat, i-fix nyo dito sa ating boom. Mag-drill kayo ng hole. I-connect nyo itong tatlong braid ng coax. Tsaka, i-rivet nyo dito sa boom. Ganun lang. So, yung mga materials na ginamit ko dito is kinuha ko lang sa mga tira-tirang parts ng antenna ko para ma-explain ko lang yung T-match. So, ganun. Sa 144, sukat ko sa 144 is 39 inches. 39 inches itong driven element. Tapos, ang spacing niya sa clamp tsaka ito is 1 inches. Ganon din dito, 1 inches rin dito. So, kung tatanungin nyo ako sa position ng clamping, hindi po ito final. Para matono po yung T-match nyo, same lang din ang gagawin nyo sa pagtono ng gamma match. Up and down, left, right. Hanggang sa makuha nyo yung resonant frequency ng antenna nyo. Ganito. So, ulitin ko yung length ng driven
element is 39 inches. Yung length ng balloon is 19.5 inches. 50 ohms para sa single dipole. Yung kanyang spacing 1 inches, kabilaan 1 inches. Length pa pala ng ating aluminum rod 7.5 inches po yan. 7.5 inches kabilaan. So ganun lang. Yung feed line nyo, pumili kayo ng kahit anong brand, basta trusted brand. Ang piliin yung coaxial cable is sa feed line ay 50 ohms. It's either RG8 or RG58. Sa RG58, huwag kayong gumamit ng masyadong mahaba. Kasi tataas yung losses ng transmission nyo. So kung paano nyo gumawa ng mataas na setup, 30 feet, 20 feet above, gumamit talaga kayo ng RG8 para lahat ng signal na ibabato ng radyo nyo walang matatapon sa loss. Buksan na natin ang ating package. Paano ba ito? Ito na lang. Grabe, ang tagal ng shipping nito ba? Umabot ng siguro ito na. Umabot ng 2 weeks yung shipping niya. So ito pala yung itsura niya. So wala na. Ito lang. Subuksan na natin. Meron siyang USB cable, type C ba to? Type C USB cable. Siya na yung dito. Tapos yung unit itself. Unit. Saka yung dalawang patch cable. So ito lang yung laman niya. Ayun. Tingnan natin yung unit. Sana okay lang to. So ito yung unit. Try natin i-on. Okay, ayun. Okay. So ito yung itsura niya. So hindi ko pa ito na-calibrate, guys. Ika-calibrate natin yan mamaya. Pag-aaralan muna natin to. Napakaliit niya, guys. As you can see, yung kamay ko. Readable naman yung display niya.
Pag-aralan ko 'to mamaya. So ang laman ng ano niya, wala siyang kasamang ano eh. Tingnan ko pa kung mayroong kasamang manual to. So ito na po yung unit. Nasa loob po siya ng kanyang protective box na ginawa ko. Yung protective box na yan ay galing din po sa kanyang packaging kanina. So gumawa lang po ako ng mga butas sa gilid niya para sakto yung mga knobs at controller niya po. So for more videos, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel to support. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw gagawa tayo ng split dipole for amateur frequency. So ngayon kakailanganin natin ng antenna holder, element holder. Ano bang tawag dyan? So ito yung gagamitin natin sa dipole. Screw at bolt para ma-fix ang ating dipole. Screwdriver. Sanding paper o liha. Kailangan din natin ng pang-measure. Lagari para sa bakal. Tsaka ang ating element. Ito ay 3/8 aluminum tube, 3/8 diameter. So, simulan na natin. So, kailangan natin mag-download ng Amateur Radio Toolkit sa Google Play Store upang makalculate natin ang ating length ng element sa ating desired frequency. So, mas madali ang calculation dito. Pinutin nyo ang dipole antenna. Type natin ang frequency na 145 MHz. So, meron na tayong result. So, yung result ay ating i-convert into centimeters. So, para sa akin, mas madali kasi sukatin ang centimeters. So, meron na tayong 49.3 centimeters. So, let's proceed sa pagkakat ng ating elements into 49.3 centimeters. Sa 145 MHz ay 49.3 centimeters ang result ng ating formulation. So, i-cut natin siya into 49.3 centimeters. So, natapos ko nang i-cut into 49.3 centimeters ang ating element. Gagamitin natin ito ng sanding paper para linisin yung mga corrosion niya. Ito may tira-tira pang dumi. So nakuha ko lang kasi itong aluminum tube na to sa mga tira-tira kong antena, guys. Pagpasensyahan nyo na. Ayun. So okay na to. Kunin natin yung antenna holder. So sukatin natin. Ito. Ayan. Yung isa. Sukatin natin. Ito. May dalawang butas. Diyan tayo magmamarka para sa ating drilling. Ayan. So, kumuha tayo at gumamit ng drilling machine para dito. So, yung drilling machine ko, ito lang.
YouTube natin. Kita natin. So kung wala kayong drilling machine, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong matulis na bagay, basta pantay lang yung pagka gawa ng butas sa kanya. So, lagyan nyo lang yung marka dito sa dalawang butas na to. Tsaka ready to go na, ready to drill na yung aluminum tube nyo. So, tapos na po nating i-drill ang ating aluminum tubing. Ayun. Ilagay na natin dito para makita natin ang kanyang itsura. So, ito ng kanyang ano. So, lagyan natin ng screw. So, kumuha tayo ng square boom. So, meron ako nakitang square boom sa likod ng bahay namin. So, ginamit ko ito sa aking isa pang antena. Ganyan lang. Yun, saktong-sakto. Medyo mahigpit pa nga eh. Kaya natin ang okay. Ayun. So, meron na tayong vertical dipole. Ayun, vertical dipole. So, ang next natin gagawin is gagawa tayo ng butas dito. Lagyan natin ng marka. Ito, lagyan natin ng marka. Ayun, may marka na. So, nagawa na natin ng butas to. Lagay natin tong ating antena. Ayun. So, may nakita ko ditong rivets. Extra rivets by. Ito yung gagamitin kong pang fix dito. Ayun. So, na-rivet ko na guys. Okay na siya. Lagyan na natin ang feed line. So, ang advisable natin gamitin is 50 ohms. Ito ay RG58. Ito yung gagawin nating feed line para sa ating dipole. So, ang gagawin natin dito is didrill tayo ng butas dito sa possibly dito sa dulo, sa pinakadulo. Dito. Dapat sa pinakadulo talaga natin ilagay yung ating feed line. So, tapos ko na pang i-drill ang ating aluminum tubing. So, oras na para lagyan natin ang feed line.
So, ganito yung gawin natin. I-fix natin to. Fix na. Okay na. So, yung isa na naman ang ating lalagyan ng connection sa ating feed line. So, tapos na nating gawain ang ating Split dipole. Ito ang kanyang feed line. Ganyan. So, kayo nang bahala. Dapat lagyan nyo ng epoxy yang sa gitna para hindi mabasa ng ulan. So, ang dapat natin gamitin dito ay pawang 50 ohms coaxial cable lamang. So, hindi man ito yung the best na dipole antenna, pero okay na to para sa mga nagsisimula pa lamang sa pagla-radio. Ready na to for installation. So, ang kanyang center frequency measurement is 145 MHz. So, sa paggawa ng kahit anong antena at sa pag-i-install nito, siguraduhin yung gumamit kayo ng SWR meter upang malaman natin kung saan o saang banda, tono, na frequency ang ating antena. Kapag i-install nyo na ang iyong antena, dapat lagyan nyo ng epoxy dito sa ating feed line upang hindi mabasa ng ulan kasi nakaka-apekto ito sa ating SWR. Maraming salamat po. Paalala, para sa mga gagamit ng RJ58 sa ating coaxial cable feed line, siguraduhin na 15 meters below lang ang length ng inyong feed line kapag RJ58 ang gagamitin kasi kung hihigit pa dyan, tataas ang loss ng ating antenna transmission. Huwag kalimutang i-like, subscribe at i-click ang notification bell. Salamat po. Good evening guys. Ngayong araw ipaprank ko yung sarili ko. Promise. This is a non-scripted prank guys. Oh! It's a prank guys! Nagulat kayo sarili ko. Uy! Nagulat ka! It's a prank! For more videos, just click subscribe button. Magandang araw sa lahat. Nandito naman po ako, si Ray ng Dongs TV. At ngayon, ang topic natin is all about how far can I talk? O gaano ba kalayo ang range ng aking two-way radios? So bago ang lahat, nais ko po muna ipakita sa inyo yung pinost ko po nung nakaraang araw na tingting antena. Ito po yung itsura niya guys. So ito po, naka BNC connector lang po siya. Ito po yung design niya. Ayan. Try natin ikabit dito sa ating Motorola GP88. Ito po yung itsura niya guys. Whip antenna po ito. Signal stick. Ayun. So ang length nito is galing dito papunta sa dulo is 19.5 inches lang po yan. Sa aking nano VNA, ang result po ng kanyang SWR sa frequency na 144 hanggang sa 145, ang result po ng kanyang SWR is 1.2 hanggang 1.3 lang po. Ayun. So, tingting antena talaga. Matatanong nyo kung saan ba nanggaling nitong aking wire na ginamit. Ito po siya. Galing po sa wire ng PLDT. Ayun. PLDT fiber. Bago ko simulan ang talakayang ito, i-subscribe niyo po muna ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell. Salamat po.
Palagi pong natatanong ng mga baguhan pa lamang sa two-way radio ay gaano ba kalayo ang kayang abutin ng aking two-way radios. So sa mga advertisement ng kahit anong brand, kagaya ng Baofeng o Motorola o kung ano pa ba dyan, may sinasabi doon na 20 kilometers daw ang kayang abutin or more. Pero sa totoong mundo o totoong buhay, maaari pong mabawasan o madagdagan ang advertised range. Sa advertisement ng mga two-way radio manufacturers, marami talagang nadi-disappoint kapag nakabili na sila ng two-way radios dahil hindi nasusunod yung advertised na range ng mga sellers. So more theoretical talaga yan kaysa sa realistic. Minsan hindi nasusunod ang advertised range ng mga manufacturers dahil naapektuhan talaga ng mga factors na ito ang range ng ating two-way radios. Ito ay ang signal type, antenna, obstruction, wattage, at antenna height. Ngayon, dito tayo sa signal type. Hindi lahat ng radio signals ay magkapareha. Ang halimbawa ng radio signal ay HF o high frequency, VHF o very high frequency, at UHF or ultra high frequency. Ang HF po o high frequency ay may kapasidad na makapag-travel ng malayo. Sa general rule po ng radios, mas lower ang frequency na ginagamit, malayo po ang range na may expect natin sa ating two-way radios. So dito naman po tayo sa bands o frequencies na madalas ginagamit ng mga consumers. Dito po ay ang VHF at UHF. Matatanong nyo kung ano ba ang pinaka-better o ang mas better sa kanilang dalawa. Ang VHF ba o ang UHF? So alinman sa dalawang bands, VHF or UHF, meron silang strong points and weaknesses. Ang general rule of the thumb sa paggamit ng two-way radios, kapag nasa malawak na lugar ka, malayo sa mga obstructions, advisable gamitin ang VHF band. So kapag clear line of sight ang iyong position at malawak ang iyong area, malayo sa mga obstructions at kung ano-ano pa dyan, advisable gamitin ang VHF band. Kasi meron itong kapasidad na makapag-travel ng malayo. Pero kung gagamit ka ng two-way radio sa mga urban areas like maraming building sa city o maraming mga puno, advisable gamitin ang UHF band dahil meron itong capacity na mag-penetrate sa mga obstructions. Punta naman po tayo sa antenna. Kung gusto nyong mapalayo ang range ng iyong transmission, gumamit po kayo ng whip antenna o base antenna or external antenna para ma-maximize po natin ang range ng ating two-way radios. Kung portable radio po ang gagamitin nyo, mas advisable talaga na huwag kayo gumamit ng stubby antennas. Instead, gumamit kayo ng whip antennas, kagaya nito. Or kahit anong mga factory made na mga antennas na whip type. Telescopic, yung mga Nagoya RH type na antenna. Yan yung mga example ng whip antennas. Naapektuhan din po ang range ng ating two-way radios sa ginagamit nating antenna. Kung ilan ba ang gain nito, kung ano ba ang type ng antenna na to. Ayun. Para sa mga handheld radios, kagaya nito, ang stock handheld radios o portable radio ay supported ng isang stubby antenna. Kapag ito lang gagamitin nyo, portable to portable, reduced po ang range nito o hindi po malayo ang range na binabato ng ganitong klaseng antenna. Kung portable to portable lang babasihan nyo. Ayun. Advisable po ang mga whip type antenna gaya nito. O yung mga telescopic antennas o yung Nagoya or diamond telescopic antennas kung i-apply nyo sa iyong portable radios. Pero kung gusto nyo gawing base type o mobile base type ang iyong handheld radio, gumamit kayo ng external antenna kagaya ng F23 antenna, CP22, Ringo Ranger, at iba pang mga homebrew antenna kagaya ng vertical antennas, yung two-stack 5/8 wave gaya nito. Meron ding folded dipole o yung barrel loop antenna. Meron ding dipoles, mga collinear dipoles.
particularly yung T-match at gamma match. Makakatulong po ito para ma-maximize ang range ng iyong two-way radio. Mapa-mobile man yan o portable. Punta naman po tayo sa obstructions. So, may iba't ibang klaseng obstructions po. Ang kilalang obstructions sa radio signals ay buildings, mga puno o mga trees, mountain ranges, metals, o kung ano pang mga makakapal na bagay na humaharang dyan sa radio transmission mo. And then, punta naman po tayo dito sa ating wattage. Isa sa mga important factors na para ma-determine natin ang range ng ating two-way radios is ang kanyang wattage. Kapag mataas ang wattage ng iyong antena, mas mag-expect din tayo ng malayong range sa ating two-way radios. Pero, meron po tayong pero. Kahit 1 watt lang po yung radio mo, meron din po yung chance na makaabot ng range na up to 100 kilometers or below, kagaya ng ginagawa ng mga high power radios. Lastly po, kahit 1 watt o 5 watt lang po ang iyong radio, meron din itong chance na makatravel ng malalayong ranges, gaya ng 50 km hanggang 100 km or above. Kapag na-meet natin yung mga factors o na-maximize natin yung kapasidad ng ating two-way radios, particularly sa transmission at reception, maaari talaga tayong mag-expect ng malayong range kahit low power lang ang ating radios. So ngayon, punta naman tayo dito sa tips para ma-increase natin o ma-maximize natin ang range ng ating two-way radios, transmission at reception. So kapag meron kayong nire-receive na weak signals, maaari nyo pong i-enable lang yung monitor function o iset nyo po sa 0 ang ating squelch para maka-hear po tayo o maka-receive po tayo ng mga weaker signals. So ang pinaka-easiest way po para ma-increase po natin ang ating range of transmission and reception is pumunta po tayo sa matataas na lugar o matataas na position kagaya ng building o rooftop or uphill. Basta mataas na lugar, tataas po ang chance na lalayo ang ating range of transmission and reception. So ang mga commercial radios, mapa VHF man o UHF, meron itong mga power modes kagaya ng low, mid at high. Kung gusto niyo ma-maximize ang range ng iyong two-way radios, iset nyo po sa high ang iyong power mode. High means mataas po o full wattage po ang i-output ng iyong two-way radio. Use sweep antennas. Ang mga supported stock antennas po ng mga portable radios kagaya ng Baofeng, Motorola, ICOM, Yaesu, Kenwood, Alinco, reduced po ang range ng mga antenang ito kung portable to portable transmission po ang ating babasehan. Advisable po na gumamit tayo ng whip type antennas kagaya ng example ko kanina o yung mga factory tuned o factory made antenna na Nagoya, diamond antenna o yung Larsen o yung PO150. Basta yung mga whip type antenna, maaari po siyang makatulong upang ma-maximize po natin ang ating RX at TX. Siguraduhin din po natin na fully charged po ang ating two-way radios para maka-expect po tayo ng full wattage at mataas na range of transmission and reception ng ating mga radios. Applicable din po ito sa ating base o mobile radio. Dapat po susuplayan po natin siya ng akmang amperage at voltage para ma-maximize po natin ang kanyang power output. So mag-install po tayo ng repeater para ma-maximize po natin ang range ng ating mga two-way radios. Ginagawa po ng mga repeaters ay nire-rebroadcast niya po ang signal na tinatransmit ng iyong radio. Lastly, punta po tayo dito sa ating key points. Ang key factors po affecting the range of our transmission and reception is ang ating antenna type, signal type, obstructions or obstacles, our antenna height, at wattage ng ating radios. Kapag mataas po ang pagkakalagay natin o pagkaka-install natin ng ating mga antennas, maaari po talaga tayo makapag-expect ng malayong range of transmission. Generally po, ang radio waves ay hindi po nakaka-penetrate sa metal objects at mga hills o mountains.
mas marami pong signal obstructions, mas malilesen po ang range ng ating two-way radios. Kung gagamit po kayo ng radio sa mga urbanized area o maraming buildings, advisable po na gumamit kayo ng UHF band. Kasi meron po itong kapasidad na makapag-penetrate sa mga obstructions. Kung gagamit po kayo ng two-way radio sa clear line of sight o mga malalawak na lugar na walang obstructions, advisable po na gumamit kayo ng VHF band dahil meron itong kapasidad na makapag-travel ng malayo. Kung nagustuhan niyo po ang aking videos, huwag pong kalimutang i-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking future uploads. Salamat po! Sa calibration ng ating Nano VNA, kakailanganin natin ang 4 na component. Ang patch cable, isang shorted type SMA, 50 ohm load, tsaka itong SMA type na open. Kasama na po sa package ng Nano VNA ang mga nasabing calibration components. Ang una natin gagawin sa calibration is yung patch cable niya. Ikabit natin ito sa ating channel 0 or S11. Kabit natin. Ayan. Matapos natin ilagay ang ating patch cable, punta tayo sa menu. Then, i-click natin tong stimulus. So for example, ang aking frequency range of calibration is 430 to 440 MHz. Ang kanyang start is 440. Ang kanyang start is 430. Tsaka ang kanyang stop is 440. So una natin gagawin is click natin yung start. Ayun. Type natin yung 430 MHz. 430. Then M4 MHz. Click natin. Ayun. 430. So punta tayo sa stop. Stop. Ang ating stop is 440 MHz. Click pa rin natin yung M. Ayun. So as you can see, 430 to 440 MHz na siya. Proceed na tayo sa mismong calibration. So punta tayo sa menu. Piliin natin tong calibration or cal. Then calibrate. So as you can see, meron dyang open. So kunin natin yung ating open type na SMA connector. Connect natin. Mahigpit. Ayan. And then, i-click natin. Ayan. Okay na siya. So, short naman.
I-remove natin to. Yung short na naman ng ating ikakabit. Short. Ayun. Nakabit na natin yung ating short. Then, click natin. Ayun. So, sa load naman tayo. Remove natin to. Tsaka, ikabit natin tong 50 ohm load natin. Ayun. So, nakabit na natin ang ating 50 ohm load. Dapat, ang lalabas dito is 50 ohm or 49. Then, click natin tong load. Ayun. Okay na yung tatlo. Open, short at load. Then, click natin tong done. Ayun. Save natin. Kayo nang bahala kung anong number nyo isi-save. Napili ko ay number 4. Ayun. So, flat 1. As you can see sa ating SWR, flat 1. At sa ilalim naman, na kanyang impedance is 50 ohms. 50.2 ohms. Ayun. So, try natin. Meron akong stock rubber ducky ng Baofeng. I-check natin ang kanyang SWR response. Nakabit na po natin ang ating Baofeng antenna. Ito po ang kanyang SWR response sa frequency range between 430 to 440 MHz. So as you can see, sa 432 MHz meron siyang SWR response na 1.65 tsaka 56 ohms. So take note po na nagbabago po ang kanyang SWR response kapag malapit ito sa mga obstructions like mga pader, mga yero. So advisable talaga na kapag magtotono kayo ng mga antena, dapat nasa open area kayo o open space para maging accurate ang kanyang SWR response. Napansin ko sa SWR response ng antenang ito, ang Baofeng stock na rubber ducky, ay mataas ang kanyang SWR sa VHF. Pero sa 70 cm band o UHF, 430 to 440 MHz. Lalaro lang sa 1 hanggang sa 2.50 ang kanyang SWR response. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. For more videos po regarding sa two-way radio, antennas, and more, don't forget to like and subscribe to support our channel. 73s and mabuhay. Hey guys, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, magtutuno tayo ng ating dipole with gamma match. So kakailanganin natin ng SWR meter o analyzer. Kakailanganin din natin ng adequate coaxial cable para sa sorry, may pusa. So kailangan din natin ng coaxial cable para sa ating antena sa pagtutuno, tsaka yung mga karampatang mga connector para dito. So ang ating antena po na itutuno ngayon ay ang dipole with gamma match. So naka
Sentro po ang sukat nito sa 144 MHz which is 39 inches. Galing dito papunta dito sa taas. 39 inches po yan ang haba. Ito ang ating gamma match tubing. Ito ay may sukat na 7 inches. So ang nasa loob niya is ang center conductor ng RJ8 cable. So ayun. So lagi nyo pong tatandaan sa paggawa ng ating dipole antenna na may gamma match, siguraduhin nyo po na ang outer shield ng ating coaxial cable ay naka-top talaga sa ating ground or boom. So advisable po na dito nyo po i-tap sa itong part na to. Mag-drill po kayo ng butas dyan. So pasensya na po sa ating example kasi dito ko na lang po siya inilagay kasi may butas na po dito. Matatanong niyo kung pwede bang direct na lang sa feed line yung connection ng ating center ng ating gamma. So wala na lang yung ganitong kagaya ng connection na to. So pwede pong direct na lang po sa feed line na wala ng ganyang klaseng connection. Advisable po yan. Mas okay po yung direct connection na lang po sa feed line yung center ng gamma para iwas po sa additional signal losses. Ang ginamit ko po na coaxial cable para dito is RJ8 coaxial cable which is 50 ohms. Ito po ay nakuha ko lang po sa tira-tirang mga materials dito sa bahay. So ang sukat po ng ating spacing between driven element papunta sa gamma match o gamma tube ay 1.5 inches or 1 inches. Ganon. So ito po yung position niya. Dapat yung dulo ng tubing nakasentro po dito. Ayun. Division ng dipole, dapat sentro na sentro talaga dito sa ating boom. Ayun. So pasensya na po sa itsura ng ating dipole ngayon. Ginawa ko lang po ito para may example po ako sa inyo. So proceed na po tayo sa ating tuning. Nakonekta ko na po sa ating SWR ang ating antena. So lumalabas sa ating analyzer ito 143 MHz, 1.87, 1.86. So medyo mataas yung SWR niya. So ano ba yung gagawin natin dito? Dito natin gagalawin dito. So try natin ito i-move sa taas, sa pinakataas. Try ko So ayun, galing dito. Minove ko siya sa taas. Ganyan. So ang result ng kanyang SWR ay bumaba sa 144 to 80 MHz. Meron siyang 1.47 SWR. Sa 145 MHz, meron siyang 1.51 hanggang sa 1.52 SWR. Dito tayo sa pinakamababang depth niya. Dito. 1.3 sa 1
Sa 143.560 MHz, meron siyang 1.47 SWR. Try natin pababain pa yung SWR niya. So, galing dito, move naman tayo konti, pailalim. So, dito na position. Ito yung kanyang result. 1.44, 48 ohms. Close to 50 ohms na siya. Ayun. So, timpla lang kayo ng timpla sa SWR niya hanggang makuha nyo yung pinakamababa. Tsaka 50 ohms yung impedance or close to 50. So, nag-change tayo ng position. Bumaba ang kanyang SWR sa 1.39 hanggang 1.38. Dito sa ating frequency na 144 MHz. So, timplahin pa natin. So bumaba na po sa 1.07 ng kanyang SWR. 47 ohms. 47 hanggang sa 48 ohms. Ayan. Naglalaro na po sa 48 to 50 ohms ang kanyang impedance. So, nagtry pa po tayo na i-move yung ating tuning stub at ito po yung naging resulta ng kanyang SWR at impedance. Dito po sa 144.040 MHz, meron po siyang SWR na 1.19 at impedance na 49.6 ohms. Ayun. After more fine-tuning, so at the same frequency, bumaba ang kanyang SWR into 1.14 SWR with an impedance of 50.1 ohms. Sa 145 MHz naman, meron siyang 1.37 SWR at 49.1 ohms for impedance. Sa 146 MHz naman, meron siyang 1.41 SWR at 55.8 ohms ang kanyang impedance. Maraming salamat po sa panonood ng ating video ngayon. Kung may natutunan po kayo sa ating video, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button para palagi po kayong updated sa aking future uploads. Kaunting paalala lang po, hindi po ako expert sa paggawa ng antena o sa pagraradyo. Kaya na lang din po ako na nag-aaral pa lamang patungkol sa larangang ito. Muli, maraming salamat. Magandang araw sa lahat. So, nakikita nyo po sa ating harapan ang aking homebrew vertical antenna. Ito po ay composed ng dalawang 5/8 wave na elements na pinagdugtong. Ito po. So, tested na talaga na malakas ang receive at transmit nito. Lalo na kapag base radio ang gagamitin mo. So, ang length ng kanyang top element is nasa 48.75 inches. So, galing dito, papunta dito. 48.75 inches. So, sa kanyang facing section naman, yung nakabend, may length ito na 19.5 inches. 19.5 inches. Second element natin na 5/8 wave din is may length din na 48.75 inches. From here hanggang dito. Hanggang dito. 48.75 inches yan. So, dalawang 5/8 wave element na
magkadugtong. Sa radials naman is 19.5 inches. From here hanggang sa dulo. 19.5 inches. So, yan yung homebrew ko. So, pagpasensyahan nyo na, hindi talaga ako expert sa paggawa ng antena. Ito yung itsura niya. Natamaan ko pa yung ilaw. Ayun. So, kung sa element wavelength natin ibabase, itong first part is 5/8 wave. Yung middle, yung nakabend is 1/4 wave. Yung kasunod niya na element is 5/8 wave pa rin. 5/8 wave. So, ang kanyang radials naman is 1/4 wave. Yung coiling niya pala, ito. So, ito yung design ko, guys. So, ilang turns to? Kanyang coiling, 4 turns. Sa coiling, 4 turns. Tapos, yung pagtira ko ng SWR, dito na part ko tinap yung kanyang positive. Ayan. So, ayun lang. Ito, 19.5. Ito is 48.75 inches. Itong bending is, facing section natin is 1/4 wave, which is 19.5 inches. Yung upper element natin is 48.75 inches. So, kung naguguluhan kayo sa conversion ng inches, i-convert nyo sa centimeters para hindi kayo magkamali ng cut dito sa elements. So, nasubukan ko na to. Ilang taon na rin tong antenna na ginagamit ko sa operation. Just using portable radio with a 5 watts of transmission from General Santos City. Nakakapag-transmit at receive po ako galing sa Davao City at sa North Cotabato. Kapag maayos ang propagation. Just 5 watts. Ayan. So, ano bang ginawa ko dito? Binatasan ko yung square boom para may pasok ko yung element. Tsaka nilagyan ko ng tsaka sinicure ko siya using rivets. Nilagyan ko na rin ng epoxy. Ito, may crack na nga eh. Ayan. So, ito rin, nilagyan ko ng epoxy. So, kung matatanong nyo kung paano ko ba pinonekta ito. So, tingnan nyo na lang. Naka-rivets yan.
Gumamit ako ng rivets para dito. Ang size ng aluminum tube na to is 3/8. 3/8. Dinugtong ko na lang dito para hindi masyadong bugbog sa hangin. Ayun. So, for more videos, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dongs TV, para may pamahagi pa po akong tips para sa katulad kong baguhan pa lamang sa pagkaradyo. So, 73 and 44 stall, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw gagawa tayo ng split dipole for amateur frequency. So ngayon kakailanganin natin ng antenna holder, element holder. Ano bang tawag dyan? So ito yung gagamit natin sa dipole. Screw at bolt para ma-fix ang ating dipole. Screwdriver. Sanding paper o liha. Kailangan din natin ng pang-measure. Lagari para sa bakal. Tsaka ang ating element. Ito ay 3/8 aluminum tube, 3/8 diameter. So, simulan na natin. So, kailangan natin mag-download ng Amateur Radio Toolkit sa Google Play Store upang makalculate natin ang ating length ng element sa ating desired frequency. So, mas madali ang calculation dito. Pinutin nyo ang dipole antenna. Type natin ang frequency na 145 MHz. So, meron na tayong result. So, yung result ay ating i-convert into centimeters. So, para sa akin, mas madali kasi sukatin ang centimeters. So, meron na tayong 49.3 centimeters. So, let's proceed sa pagkakat ng ating elements into 49.3 centimeters. Sa 145 MHz ay 49.3 centimeters ang result ng ating formulation. So, i-cut natin siya into 49.3 centimeters. So, natapos ko nang i-cut into 49.3 centimeters ang ating element. Gagamitin natin ito ng sanding paper para linisin yung mga corrosion niya. Ah. Ito may tira-tira pang dumi. So nakuha ko lang kasi itong aluminum tube na to sa mga tira-tira kong antena, guys. Pagpasensyahan nyo na. Ayun. So okay na to. Kunin natin yung antenna holder. So sukatin natin. Ito. Ayan. Yung isa. Sukatin natin. Ito. May dalawang butas. Diyan tayo magmamarka para sa ating drilling. Ayan.
So, kumuha tayo at gumamit ng drilling machine para dito. So, yung drilling machine ko, ito lang. Kumuha tayo yung sakto lang para sa aluminum tube natin. Bitan natin. So kung wala kayong drilling machine, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong matulis na bagay, basta pantay lang yung pagka gawa ng butas sa kanya. So, lagyan nyo lang yung marka dito sa dalawang butas na to. Tsaka ready to go na, ready to drill na yung aluminum tube nyo. So, tapos na po nating i-drill ang ating aluminum tubing. Ayun. Ilagay na natin dito para makita natin ang kanyang itsura. So, ito ng kanyang ano. So, lagyan natin ng screw. So, kumuha tayo ng square boom. So, meron ako nakitang square boom sa likod ng bahay namin. So, ginamit ko ito sa aking isa pang antena. Ganyan lang. Yun, saktong-sakto. Oh, medyo mahigpit pa nga eh. Kaya natin lang. Okay. Ayun. So, meron na tayong vertical dipole. Ayun, vertical dipole. So, ang next natin gagawin is gagawa tayo ng butas dito. Lagyan natin ng marka. Ito, lagyan natin ng marka. Ayun, may marka na. So, nagawa na natin ng butas to. Lagay natin tong ating antena. Ayun. So, may nakita ko ditong rivets. Extra rivets by. Ito yung gagamitin kong pang fix dito. Ayun. So, na-rivet ko na guys. Okay na siya. Lagyan na natin ang feed line. So, ang advisable natin gamitin is 50 ohms. Ito ay RG58. Ito yung gagawin nating feed line para sa ating dipole. So, ang gagawin natin dito is didrill tayo ng butas dito sa possibly dito sa dulo, sa pinakadulo. Dito. Dapat sa pinakadulo talaga natin ilagay yung ating feed line. So, tapos ko na pang i-drill ang ating aluminum tubing. So, oras na para lagyan natin ang feed line.
So, ganito yung gawin natin. I-fix natin to. Fix na. Okay na. So, yung isa na naman ang ating lalagyan ng connection sa ating feed line. So, tapos na nating gawain ang ating Yung split dipole. Ito ang kanyang feed line. Ganyan. So, kayo nang bahala. Dapat lagyan nyo ng epoxy yang sa gitna para hindi mabasa ng ulan. So, ang dapat natin gamitin dito ay pawang 50 ohms coaxial cable lamang. So, hindi man ito yung the best na dipole antenna, pero okay na to para sa mga nagsisimula pa lamang sa pagla-radio. Ready na to for installation. So, ang kanyang center frequency measurement is 145 MHz. So, sa paggawa ng kahit anong antena at sa pag-i-install nito, siguraduhin yung gumamit kayo ng SWR meter upang malaman natin kung saan o saang banda, tono, na frequency ang ating antena. Kapag i-install nyo na ang iyong antena, dapat lagyan nyo ng epoxy dito sa ating feed line upang hindi mabasa ng ulan kasi nakaka-apekto ito sa ating SWR. Maraming salamat po. Paalala, para sa mga gagamit ng RJ58 sa ating coaxial cable feed line, siguraduhin na 15 meters below lang ang length ng inyong feed line kapag RJ58 ang gagamitin kasi kung hihigit pa dyan, tataas ang loss ng ating antenna transmission. Huwag kalimutang i-like, subscribe at i-click ang notification bell. Salamat po. What the hell are you? It's a prank, guys! Nagulat ko yung sarili ko. Uy! Nagulat ka! For more videos, just click subscribe button.